Ang title po ng pag-uusapan natin ay Nagpakumbaba, Nasaktan. Nagpakumbaba pero nasaktan, di ba? Aminin natin na sa pagpapakumbaba o yung pagpapaubaya, pagpaparaya, may kalakip yun na pain. No? Kaya yung ating subtitle is Recovery from Pain Caused by Humility. Aminin natin, ang realidad, hindi sa lahat ng pagkakataon pag nagpapakumbaba ka ay napakasarap ng pakiramdam, no? At madalas nga kapag tayo ay nagpapakumbaba, medyo nasasaktan tayo. Hindi masarap, may discomfort. At yung pag-uusapan natin, paano ba tayo makaka-recover kapag habang nasasaktan tayo dun sa ating ginawang pagpapaubaya at pagpapakumbaba. Okay, gusto ko muna mag-start mga kapatid. So, saan ba natin na i-apply yung humility, yung pagpapakababa, yung pagpapaubaya, pagpaparaya sa arguments, no? So, kapag tayo ay merong mga naging kasagutan, merong tayong may mga taong nagkaroon tayo ng misunderstanding. So, di ba, nagkakaroon tayo ng arguments. At yung sa tuwing nagkakaroon tayo ng arguments, minsan meron talaga dun sa dalawang party, merong ang taas-taas, alam mo, galit na galit, taas ng boses. Pero maia-apply natin humility kapag ikaw na lang yung magpapakababa, hindi ka na mangangatwiran kahit meron kang sariling katwiran for sake na matapos yung argument. So, naia-apply natin. That is humility. No? For sake ng relationship. May isang quotation na ako natatandaan. Kapag daw tayo ay lagi nating ibinibring up yung ating mga opinion, yung ating mga nararamdaman, ang concern mo ay yung iyong reputation. Pero kapag daw yung iyong katwiran ay ipinagsasantabi mo, hindi mo na ibinibring up yung iyong mga sariling point of view, ang concern mo is yung relationship. And sometimes do sa mga taong humble, no, sa arguments, hindi na nila concern kung mapapatunayan nilang tama sila o mali sila. Ang gusto nilang nila is save yung relationship. Ma-apply din natin humility kapag tayo ay may mga failures. Di naman lahat tayo talaga ay tama ang ating mga gagawin. Pero kapag ang isang tao ay humble, meron siyang humility, kapag nagkakamali siya, inaamin niya. Okay, mali ako. Kapag tayo ang may kasalanan, kapag tayo ang nakasakit sa kapwa natin, kapag meron tayong mga nagawa na alam natin na nadihado yung ibang tao, it is also a humility kapag inaamin natin yung ating mga pagkakamali. Sa ating mga priorities, ayan, 'di ba? Ang priorities, guys, lalo na kapag ikaw ay, example lang, ikaw ay nagtatrabaho, sumahod ka. Syempre, dahil ikaw ang naghirap nun, ang priority dapat ng mga nagtrabaho ay yung mapagbigyan nila yung kanilang sarili. Kasi ako yung naghirap eh. Pero guys, yung humility nga, na i-apply din natin siya sa priorities. Ito yung humility, guys. Yung tipong kahit ikaw yung naghirap, pero sige, hindi ako ang makikinabang nung aking pinaghirapan kasi meron kang mga taong mahal sa buhay na uunahin mo. Ay, halimbawa, imbis na bumili ka ng sarili mong bago, ibibigay mo dun sa mahal mo sa buhay kasi baka yung kapatid mo nag-aaral o yung nanay mo may sakit. So, wag na akong bumili, ibibigay ko na lang to sa kanila. So, that is humility, na imbis na unahin natin yung ating sarili, inuuna natin yung iba. Social status. May taong mayaman, may taong mahirap, may taong average lang, meron talagang dukha, meron talagang sobrang yaman. So, ang humility, guys, is hindi kahit ano yung totoo mong kalagayan, hindi natin siya i-show off, no? Hindi yung tipong sige, mayaman ka pero hindi nararamdaman ng iba na mayaman ka. I mean, sikat ka pero hindi ka nakakasilaw. Alam niyo yung ibig sabihin nun? Yung hindi ka nakakasilaw, narinig ko lang to. Mayaman talaga siya. At sinabi niya na bakit hindi to nakikita sa'yo? Ang inaalala daw niya, sa marami niyang sagot, ito yung isang bagay na nagustuhan ko, inaalala ko kasi yung mga taong malayo sa kalagayan ng buhay ko. So bakit ko i-show off kung magdadala ito ng kalungkutan dun sa mga taong
nahihirapan, nagdurusa, 'di ba? So, para yung ipapakita ko ay wag na magdulot ng kalungkutan sa iba. Simple na lang ang papakita ko. Nagigets niyo 'yon? So, that is humility. Also in recognition. So, lahat tayo, meron tayong mga angkin na kakayanan, pero hindi na tayo nagdi-desire na purihin tayo ng mga tao or minsan tayo na yung nagpo-promote sa sarili natin, tayo na yung nagre-recognize ng sarili natin. But humility is not chasing recognition. Minsan, kahit meron siyang nagawa na hindi nakita ng iba, okay na sa kanya. Kasi ang mahalaga sa kanya, yan nagawa ko yung dapat kong gawin. Humility is a godly attitude of the heart that recognizes our dependence on God and values others above ourselves. So, mga kapatid, ang pagiging humble, ang pagiging mapagpakumbaba, mapagparaya, mapagpaubaya, guys, ito ay makadiyos na katangian. It is not weakness or thinking less of ourselves. Ang ganda nito. But rather thinking of ourselves less. Yung daw pagiging humble, yung pagiging mapagpakumbaba, hindi ito guys kahinaan. Okay? Hindi rin daw siya yung parang minamaliit mo yung sarili mo. Hindi. Hindi mo lang talaga binibigyan ng malaking importansya ang iyong sarili. And that is humility. Humility is a godly trait, sabi nga natin kanina, but it often comes with challenges. Because true humility requires surrender. Kapag ikaw ay nagpapakababa, kapag ikaw ay nagpaparaya, kapag ikaw ay nagpapaubaya, guys, meron kang binibitawan sa sarili mo. Meron kang isinusuko. Ano yun? Yung pride. Yung gusto mong sumikat, yung gusto mong ma-recognize. Kahit gustong-gusto mo yun, ile-let go mo yun. Yung pag-amin ng kasalanan, yung pag-amin ng kahinaan, ng kakulangan, guys, masakit yun. But it is part of humility and sometimes enduring rejection or being misunderstood. Kapag nagpapakumbaba tayo, wala tayo agad nakikitang tubo. Parang puro puhunan, puro bigay ka talaga at may puhunan kapag nagpapakumbaba tayo. Philippians chapter 2 verses 3 to 5. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan. Ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa iyong sarili. 'Di ba? Parang ang ganda, no? Gandang pakinggan. Pero guys, aminin natin at hindi yun masarap sa pakiramdam. Ituring natin na ang iba ay laging mas higit kaysa sa ating mga sarili. Verse 4, huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Tingnan nyo, may pangangailangan din ako. Pero tingnan nyo, tinuturo ng Bible, okay, may pangangailangan ka din, pero ang uunahin mo lagi yung iba, yung kapakanan ng iba. Humility has a cost. At it is a godly attribute na magandang ugaliin natin. Sa verse 5, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. And humbling ourselves means putting others before us and not seeking our own glory. And this can be painful when it feels like we're unnoticed or unappreciated. Tayong lahat, syempre kapag gumagawa ka ng tama, gusto mo rin naman yung pinasasalamatan ka. Gusto mo rin naman yung i-recognize ka. Pero guys, sa buhay nating ito ay wag talaga tayong mag-expect lagi na tayo ay pupurihin. Kung ang isip natin, tayo lang yung magaling, tayo lang yung tama, tayo lang dapat yung makinabang, masasaktan at masasaktan ka. Kasi laging may aagaw niyan. Pero kapag humble ka, kapag lagi mong iniisip na okay, hindi naman to para sa akin lahat talaga. Humility. Okay, hindi naman talaga lang ako yung magaling talaga. Kahit siya na lang yung makilala. Kahit siya na yung sumikat. Humility. So ibig sabihin guys, kapag tayo ay humble, yes, masasaktan tayo, pero ang totoo, you are saving yourself from more painful situations. Ibig sabihin, kapag mapagpakumbaba ka, kapag mapagparaya ka, kapag mapagpaubaya ka, mga kapatid, yes, nasasaktan ka, malulungkot ka, kasi merong mga bagay na hindi ka nakukuha. Pero guys, kapag marunong ka rin magpakumbaba, sinesave mo yung sarili mo,
sa mas marami pang pains. Halimbawa, naku, first honor talaga ako. Ang galing ko eh. Hindi ka nag-reserve ng expectations na may ibang mas magaling sa'yo. Basta ang ine-expect mo, ikaw yung mas magaling. Pagdating ng recognition, hindi ikaw yung top 1. Eh di ba pag nag-expect ka na ikaw yung nasa taas, pero hindi pala iyon yung position mo, di ba ang sakit-sakit? Pero kapag humble ka, ay hindi na, may mas marami magaling sa akin. Eh, tas wala ka talagang ibang ine-expect. You are always looking at other people na may mas magaling sa'yo, may mas mabait sa'yo, may mas maganda sa'yo, may mas pogi sa'yo, may mas mayaman sa'yo. Tingnan mo, paano pag guys inilagay ka dun sa mataas na pwesto? So ikaw talaga mas maa-amaze ka. Nagets yung gusto kong sabihin? Ang pagpapakumbaba, ang pagpapaubaya, ang pagpaparaya ay may pain yan, may suffering na kasama, pero ang totoo, mas sinesave natin yung sarili natin sa mas maraming pain na pwede nating maranasan kung tayo ay magpapaka-mataas. Ang humility daw is recognizing our place before God. We acknowledge that everything we have, our abilities, achievements, and even our very lives comes from God. Iisipin mo talaga na okay, wala sa meron ako, ang nakuha ko dahil sa sarili ko lang. Lahat ng meron tayo, yan man ay kakayahan, yan man ay tagumpay, lahat yan guys, maging yung sarili nating buhay, galing yan sa Diyos. Santiago chapter 4 verse 6, ngunit siya'y nagbibigay ng higit pang biyaya, kaya't sinasabi, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba. So, ang lahat ng biyaya na meron sa atin, galing lang yun sa Panginoon. Humility is a servant's heart. Jesus, though He was God, humbled Himself and served others, even washing His disciples' feet. Because true humility means being willing to serve no matter our status is. Guys, tingnan nyo, kapag humble ka, hindi mo tinitingnan kung sino yung mga taong pwede mong tulungan. Hindi ka namimili. Gusto mo talagang maglingkod. At ito yung hinahanap talaga ng Diyos sa atin, guys. Maging servant of all tayo. Kahit sino yung ating mga kasama, guys. Kapag humble tayo, hindi nagmamatter kung sino sila o kung sino tayo. Kapag may pagkakataon, naglilingkod talaga tayo o tumutulong talaga tayo. At yan, hindi natin yung magagawa kapag wala tayong humility. Okay, humility, sabi nga natin kanina, is surrendering pride. Guys, ang pagpapakumbaba talagang isusuko mo yung kayabangan mo. Okay guys, sabi ko nga sa inyo, lahat tayo may kayabangan. Pero guys, kapag meron ka ring humility, kapag pipiliin mo yung humility, isusurrender natin yung ating mga kayabangan, pagiging mataas. Dahil yung pride, sabi rito, pride seeks recognition and control. Ang mayabang ganito yan. Ang gusto niya kasi talaga, recognition. Siya yung makita, siya yung mapapurihan, siya yung sikat, at makontrol niya yung mga taong nasa paligid niya. Ang kabaliktaran ng humility pareho yun, yung recognition and control is sinusuko niya yun sa Panginoon. Okay? Guys, ulitin ko lahat tayo may yabang. Lahat tayo may yabang. Pero humility, pwede natin siyang piliin over pride. Mas pwede nating piliin yung magpakumbaba tayo. Ang taong mayabang ay madaling mapahiya, ngunit may karunungan ng taong mapagpakumbaba. Huwag mo munang piliin na ma-recognize. Isuko mo yun sa Panginoon. Gusto ko kasi ako masunod sa kanila. Okay, kahit gusto mong masunod ka sa kanilang lahat, isuko mo yan sa Panginoon. Again, we can choose humility over pride. Ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay ibababa ng Diyos, at ang nagpapakababa ay itataas ng Diyos. So bakit natin isinusurrender sa Panginoon yung recognition tsaka yung control? Isusuko natin siya sa Panginoon kasi hayaan mo ang Panginoon ang gumawa niyan para sa iyo. Ano kung hindi ka ma-recognize ng mga tao? Mas mahalaga na re-recognize tayo ng Panginoon. Okay? Ang humility, guys, teachable siya. Isang taong mapagpakumbaba, kahit matalino na siya, kino-consider niya na marami pa rin siyang hindi alam.
A humble person does not think they know everything, but is willing to learn and be corrected. May matututunan din tayo sa mga taong hindi kasing galing natin. Meron pa rin tayong matututunan sa mga taong hindi kasing talino natin. Okay, kasi tayo, kahit matalino tayo, hindi pa rin natin alam ang lahat ng bagay. Kahit magaling tayo, hindi pa rin lahat ng bagay kaya nating gawin. Dahil meron pa rin mga tao nasa paligid natin na pwede tayong matuto sa kanila. At yun ay katangian ng isang taong humble. Sabi sa Proverbs chapter 12 verse 15, ang akala ng hangal ay palagi siyang tama, ngunit ang taong marunong ay nakikinig sa payo. Kapag tayo ay mayabang na, wala ka nang matututunan. Bakit? Kino-consider mo na alam mo na lahat at wala ka nang ibang papakinggan. Pero kapag ikaw ay mapagpakumbaba, ay marami ka pang matututunan. Sabi pa rito, humility is strength in submission. Guys, ang pagiging submissive ay iba pa sa pagiging humble. Kasi pag sinabi nating submissive, nagpapasakop ka. Okay? Halimbawa, ako ay boss mo sa trabaho. May inutos ako sa'yo, ginawa mo. Ibig sabihin, submissive ka. Pero hindi pa ibig sabihin nun, humble ka. Kasi pwedeng habang ginagawa mo yung iniutos ko sa'yo, yung bibig mo naman kung ano, yan, boss natin, yan. Pero ginagawa mo yung inutos ko. Pero yung lumalabas sa bibig mo ay puro kasiraan laban dun sa boss mo. Guys, pwedeng submission yung ginawa mo, pero you are not yet humble. Kapag labag sa kalooban mo yung ginagawa mo, naniniwala ako, hindi ka makakatagal na susunod. Pero kapag yung isang tao ay merong humility at pagpapakumbaba sa kanyang sarili, makakasunod talaga siya longer than dun sa isang taong mapagmataas. Humility does not mean avoiding hardship, but embracing it when it aligns with God's purpose. Jesus humbled himself to the will of the Father even when it meant suffering. Sample nga natin si Jesus Christ. Ang isang humble, guys, tinatanggap niya na kahit nahihirapan siya o nasasaktan siya dun sa kanyang ginagawa. Kasi niyayakap niya yung isang bagay na align sa purpose ng Diyos. Halimbawa, boss ko siya. Ako ay follower. Talagang okay lang na sumunod ako sa kanya kasi boss ko nga siya. Sabi ng Bible, guys, turo ng Biblia, sa malupit o sa mabait na amo, sumunod tayo. At gawin daw natin na parang sa Panginoon tayo sumusunod. Yun ang sabi ng Bible . So kapag ikaw ay humble, hindi ibig sabihin na, guys, hindi ibig sabihin na ginagawa natin ang lahat ng inuutos sa atin ng superior sa atin ay humble ka na. I-check mo. Ano yung sinasabi mo at ano yung iniisip mo habang sinusunod mo sila. Philippians chapter 2 verse 8, at palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao si Jesus Christ, guys. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang saan? Hanggang kamatayan. Maging sa kamatayan man sa krus. Tingnan nyo, guys, bakit nagawa ni Jesus Christ to na makasunod siya up to his death? Hindi lang dahil sumunod siya. Hindi niya, guys, pagdating sa, yung alam mo yun, yung pagdating sa krus o yung kausap niya ng mga alagad niya, nandito lang naman ako kasi sabi ng tatay ko, ayoko nga . May sinabi ba siya against sa tatay niya? Wala. Wala siyang sinabi, walang namutawi sa bibig niya na laban sa kanyang ama, kundi tinanggap niya ng buo. And that is humility. Paano naman natin mahahanap yung kapayapaan habang nasasaktan tayo? Okay? Look to Jesus as our model of humble endurance. So Jesus experienced the deepest humility and suffering, yet He endured it for the joy set before Him. Tingnan nyo, guys, siya ay magsasuffer, pero tingnan nyo, sabi rito, naging kagalakan to sa Kanya. Bakit naging kagalakan sa Kanya yun? Knowing that our humility serves a higher purpose. Pag lagi natin tinitingnan, guys, na yung ating gagawing pagsisikap, yung ating gagawing pagpapakumbaba ay magbibigay ng magandang opportunity, hindi man sa sarili natin pero sa ibang tao, di ba nakikita natin, parang mapapayapa na rin tayo. Sige, okay na nga, ako na lang yung magpapakumbaba. Nag-suffer siya, pero anong kapalit nun? Kaligtasan nating mga
tao, di ba? Sabi sa Hebrews chapter 12, verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tingnan nyo, tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya. Dahil ano? Dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya at ngayon nga ay nakaupo siya sa kanan ng trono ng Diyos. Alam niyo guys, imagine niyo, bakit in-endure ng Panginoon yung pagtitiis? Kasi merong joy eh. Alam mo, ano yung joy? Yes, mauupo siya sa trono ng Diyos. Ito yung pinakang joy niya. Tayo mga tao, isang araw, makakasama niya tayo dun sa langit. Ito yung joy ng Panginoon. Alam niya kasi dahil nung naging tao siya, naranasan niya kung gaano kahirap ang buhay natin sa mundo. At ito yung joy niya, okay, maghihirap ako. Pagdudusahan ko tong pagiging tao ko para yung langit na tinitirahan ko na napakaganda ay maranasan itong mga taong to. At naniniwala ako kaya niya yung tiniis lahat ng yon kasi ang kagalakan niya guys, yung makasama niya tayo dun sa langit. So guys, kung ikaw ay umiiyak dahil nagparaya ka, dahil nagpakumbaba ka, dahil nagpaubaya ka, imagine mo na lang, yung pag-iyak mo, may ibang taong tumatawa, may ibang taong lumiligaya. At hayaan natin na makuha natin yung peace. Okay, umiiyak ako pero ang totoo masaya naman siya. At guys, you can find peace from knowing na may taong nakikinabang habang meron kang konting pagsisikap at paghihirap. Okay? Remember that God sees and honors the humble. Okay guys, hindi ka nga nakikita ng maraming tao. Hindi ka nga sikat sa paningin nila. Pero lagi natin tatandaan, ang Lord laging nakakakita. At hindi ka man in-honor, ni-recognize ng ibang tao, hayaan mo ang Diyos ang mag-recognize sa atin. Okay? When we humble ourselves, it may feel like we are losing. But in God's time, He lifts us up. Peace comes when we trust that God will vindicate us. Sa 1 Peter chapter 5 verse 6, kaya magpasakop kayo sa Diyos sa kapangyarihan ng Diyos dahil darating ang araw na pararangalan niya kayo. James chapter 4 verse 7, Santiago, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Okay? So, hayaan lang natin. Sa Panginoon tayo maging bida. Hindi ka maging bida sa lahat. Maging bida tayo sa Panginoon. Yun ang pinakamahalaga. Okay? Find strength in God's presence. Guys, kapag marami kang sinurrender, kapag marami kang give up for sake ng ibang tao, kapag nasaktan ka dahil inamin mo yung pagkakamali mo. So guys, remember na lahat na lang yung pain dahil nagpakumbaba ka. Guys, you can find strength sa presence ng Panginoon. Okay, mas lalo tayong magpakalapit sa Lord. Guys, kapag nasaktan ka, wag yung parang ayoko nga lumapit sa Panginoon kasi nasaktan ako kasi para kang nagtatampo sa Panginoon dahil nandun ka sa ganung kalagayan. Guys, ang payo ko, the more pain you suffer, the more humility you give, the more humble you become, mas lalo kang magbabad sa presence ng Panginoon. Humility can lead to loneliness or rejection, but God promises to be close to the broken-hearted. Alam mo ba, ang Panginoon ay mas lalong nagiging malapit sa mga taong nasasaktan. Kaya guys, spending time in His presence through prayer, worship, and His Word, guys, nakakapag-restore ng kapayapaan kapag bumababad tayo sa presence ng Panginoon. Malapit ang Panginoon sa may bagbag na puso at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. Guys, gusto mo ba lagi maramdaman yung presence ng Panginoon para punuin ka? Ako guys, lalong-lalong napakalapit ng Panginoon kapag tayo ay broken-hearted. At lalo na kapag ikaw yung nagsakripisyo, ikaw yung nagpapaubaya, ikaw yung nagpapakumbaba, nako, ikaw ang priority yakapin ng Panginoon. Kapag nasasaktan ka guys hindi ko sinasabi wag kang tumakbo sa McDo o sa Jollibee, pero guys, sana unahin natin
tumakbo sa presence ng Panginoon. No, saka ka mag-Jollibee, di ba? Saka ka mag-McDo. I-reward mo yung sarili mo, okay? I-reframe natin yung pain as growth and not defeat. Mas lalo ka namang gumagaling kapag nasasaktan di ba? Mas lalo kang humuhusay kapag ikaw ay nagsasacrifice. Tingnan nyo, imbis na tingnan natin na parang talo ako, siya na naman yung inuna ko, siya na naman yung nakinabang nung sahod ko, parang talo ako. Isipin mo na lang, okay, it is part of your growth. Tingnan mo guys, bakit sinabi ng Panginoon, it is better to give than to receive? Kasi guys, yung tumanggap, yun na yung naranasan niya. Pero yung mga taong nagbibigay, maraming characteristic ang nadidevelop sa isang taong mas mapagbigay. Ganon din sa pagpapakumbaba. Pain caused by humility is often spiritual pruning. Di ba yung pruning nga guys, yung halaman para mas lalo siyang lumago, di ba puputulan siya? Ganon din ang humility. Isipin mo lang, spiritual pruning yun. When we see it as refining rather than punishment, we find peace in knowing that God is shaping us for something greater. Ang Panginoon ng puno, tayo daw ay kanyang mga sanga para mas lalo tayong mamunga. Tingnan nyo to. Pinuputol niya ang mga sangang hindi namumunga at nililinis niya ang bawat sangang namumunga para lalo pang mamunga. O kita mo, di mo, ikaw yung mapagpakumbaba palagi. Ikaw yung may bunga kasi yung humility is fruit ng character ng ating Panginoon. Pero habang namumunga ka, lalo ka pang lilinisin ng Panginoon para mas lalong maraming pang bunga. So again, sinong panalo sa paningin ng Panginoon? Yung laging tumatanggap, yung laging sila yung pinagpaparayaan, sila lagi inuunawa? Hindi. Sa paningin ng Panginoon, ang panalo talaga yung nagpapakumbaba. O sige, ako na nga ang maghuhugas. O sige, ako na nga ang magliligpit. Lagi ikaw na yung nagpapaubaya. Tandaan mo, ikaw yung malusog. Sila mai-stroke, ikaw hindi. Kasi batak ka. Di ba? Batak yung katawan mo sa pagtrabaho. O tingnan mo guys, kapag mapagparaya ka, mas sanay ka sa hirap, mas kontento ka sa konti lang. Pero yung mga taong hingi ng hingi, tanggap lang ng tanggap, lagi silang malungkot. Bakit? Kasi nasanay sila na binibigyan lang sila. Pag dumating na wala nang nagbibigay sa kanila, sila na yung pinakamalungkot. Pero kung tayo ay natutong tayo lagi nagbibigay, tayo lagi nagpaparaya, kahit wala ng tao sa paligid mo, marunong kang maging masaya. Why? Natutunan mong maging kontento. Surround yourself with godly encouragement. Mas magsasama tayo dun sa mga tao na maririnig natin mismo ang Diyos mula sa kanila. Humility can feel isolating, parang nag-iisa ka palagi, especially when people misunderstand our motives. But fellowship with believers reminds us that we are not alone in our struggles. We can easily find peace when we recognize that there are also people going through just like our situation. Sabi dun sa ating verse, at sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Huwag nating pabayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. So guys, anong nangyayari kapag tayo ay nagfe-fellowship? Ayan nagkakapagpalakasan tayo. May eternal reward. Hindi man tayo magkaroon ng immediate gratification, lagi mo tatandaan, merong eternal reward na inihanda ang Panginoon. Okay, nagpakumbaba ka. Kahit wag tayo mag-expect na biglang, nagpakumbaba ako ako yung nagpaubaya, ako yung nagparaya, parang wala agad pakinabang or wala ka agad nakitang pagpapala or biyaya doon sa iyong ginawa. Guys, isipin mo na lang, may eternal reward ang Panginoon. Malilimutan mo na yung ginawa mong sakripisyo. Malilimutan ng mga tao yung mga ginawa mo, pero ang Panginoon hindi malilimutan. Lahat ng ginawa natin na kalugod-lugod sa Panginoon, lahat to recognized, recorded ng Panginoon. The world may not always appreciate humility, but God does.
Every act of humility stores up treasures in heaven. Peace comes when we shift our focus from earthly validation to eternal reward. Minsan guys, kaya tayo hindi nagiging payapa, kaya tayo hindi makarecover dun sa ating mga painful situation dahil nagpakumbaba tayo kasi nakatingin tayo, nag-aantay tayo ng sige, magtitiis ako pero aantayin ko ma-recognize nyo ako. Guys, wag na nating antayin yung recognition talaga ng ibang tao at validation ng ibang tao. I-shift mo na yung tingin mo. Wag mo nang antayin, wag ka nang tumingin at habang nag-aantay ka ng recognition sa mga tao, alisin mo na yung tingin mo doon kasi mapapagod ka lang, baka ma-disappoint ka lang. Tumingin ka na lang sa Panginoon dahil ang Panginoon naka-ready lahat